Lorena, may gusto sana akong hinging pabor sa'yo. Pwede ka bang sumama sa akin sa Paris? Tanong ni Cyrus. Siyempre, sasama ako kung nasan ka, Cyrus. I love you. Thank you, Lorena. Aalis tayo ngayong araw. Ano? Seryoso ka ba? Dead serious. Wika ni Cyrus, nakinindatan pa si Lorena. You're mean. Kailangan ko munang ipaalam to kay mommy at daddy na hindi pa din ako nakakapag-impake. Wala ka nang dapat pang alalahanin, baby. Nasa trunk ng luggage mo. Pwede mo na rin tawagan ng mga magulang mo. Wika pa ni Cyrus na nakangiti. Sa narinig, titig na titig si Lorena kay Cyrus. What? Wika ni Cyrus na natatawa pa. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang dating lalaking aking minahal. Wika ni Lorena na binigyan ng isang matamis ng ngiti si Cyrus. I love you, Lorena. I love you so damn much. Ani Cyrus, bago kinintira na isang mabilis na halik sa labi si Lorena. Habang nasa eroplano nakatulog si Lorena, ginising na ni Cyrus ang nobya na medyo malapit na sila. Lorena, you know that I love you, right? Tumango naman si Lorena at ngumiti. Gagawin kong lahat, mapasaya ka lang, Lorena. Sumama ka sa akin, baby, at may sorpresa ako sa'yo. Wika ni Cyrus na nilahad ng kamay kay Lorena. Alright, let's see what the surprise is. Sagot ni Lorena na inabot ang kamay ni Cyrus. Paglabas nila ng pinto, isang malakas na sigaw ang narinig sa eroplano. Surprise! Sabay-sabay na bati ni Pasita, Gerald, CJ, Lester, Blake at Stella. Oh my God! What's all this, Cyrus? Nandito silang lahat. Wika ni Lorena na kay ganda ng ngiti sa mga labi. Gusto ko narito silang lahat para sa'yo. Why? Nagtatakang tanong ni Lorena. Look on that window, sagot ni Cyrus. Tinignan naman ni Lorena ang tinuro ni Cyrus. Doon na tila tumigil ang mundo niya at natutop ang bibig ng kanyang kamay. Sa labas ng bintana ng eroplano may mga fireworks na nagagandahan. Ilang sandali lang lumabas na rin sa mga fireworks ang pangalan ni Lorena. Kasunod noon ay ang mga katagang Will You Marry Me? Naluluhang tinignan ni Lorena ang nagliwanag na kalangitan at maya-maya tinignan si Cyrus habang tumutulo ng luha. Pagharap niya kay Cyrus, nakaluhod na ito sa harap niya at may hawak na isang tarheta na naglalaman ng isang napakagandang singsing. Cyrus, sambit ni Lorena nang tumulo na nga ang luha. Lorena, hindi sapat na mga salita para malaman mo kung gaano kita kamahal. Hindi ka nawala sa akin sa lahat ng kasinungalingan at sakit na naidulot ko sa'yo. Hindi mo lang alam kung gaano ko kaswerte sa'yo. Ipinapangako kong pasasayin kita araw-araw. Mamahalin kita sa buhay na to at sa susunod. Mamahalin kita araw-araw na para bang ito na ang huli ko. Alam ko kahit papaano magiging pabigat. Pero kung mahal mo rin ako, please make me the happiest man on earth. Will you marry me, Lorena Anderson? Ani Cyrus na umiiyak habang buong pagmamahal na tinitingnan si Lorena. Hindi ka magiging pabigat, Cyrus. Ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo mula nung araw na minahal mo ko. Mahal kita na higit sa iniisip mo. Yes, baby. I will marry you. Only you. Wika ni Lorena ang umiiyak na rin. Mabilis naman tumayo si Cyrus. Sinuot ang singsing sa daliri ni Lorena at agad tong niyakap na mahigpit sa kabong pagmamahal na hinalikan sa labi. Isang masigabong palakpakan ang tayong nagpatigil sa dalawa na tila mo silang tao sa mundo. Congratulations, man! Finally! Bati ni Blake sa kaibigan. I never thought I'd settle down, but damn, it feels good. Sagot ni Cyrus na nakangiti sa kaibigan. Congratulations, sweetie! Wika naman ni Gerald kay Lorena. Thank you, Dad. Thank you for being here. This is all because of your husband-to-be. I think if I say no, he would drag me to be here. Sorry, Dad, but he may be a bit of an hassle, but... Ani Lorena na nagpapaliwanag sa ama. Pero mahal ka niya, sweetie. He loves you so much. Paano ka nakakasiguro, Dad? Nakangating tanong naman ni Lorena. Nag-apply siya at hinar ko siya bilang iyong asawa. That's how I know. Sagot ni Gerald na nakangiti na. Sa palasyo naman sa Pransya, abarang-abarang lahat para sa pagdating ni Agaton at Lorena. Ngunit sa isang banda sa palasyo, nakapiit si Beatrice. Naroon din at nakapiit ang ama nito at maging ang doktor. King Alden, kailangan mo akong paniwalaan. Na-set up lang din ako. I have nothing to do with it. Trinato kita ang kapatid mo na parang tunay kong anak. I would never do such thing. Wika ni Lord Brant. Talaga? Titingnan natin ang tungkol dyan sa iyong paglilitis sa Royal Council. Oo nga pala.
Nakulong din namin ang anak mo. Sagot ni Alden na tinalikuran ng ama ni Beatrice. Ano? Anong ginawa mo sa anak ko? Pakawalan mo siya. Oh God, let her go. Hindi itong tamang lugar para sa isang babaeng tulad ng aking anak. Pakawalan mo siya. Sigaw ni Lord Brand na biglang nagwala ng marinigan tungkol sa anak. Nang lumapag naman ang eroplano sa paliparan ng Paris, ay naroon ang mga Royal Guards na naghihintay sa kanilang pagdating. Inalalayan ni Cyrus si Lorena na makapasok ng sasakyan. Pagkarating sa palasyo, naroon at naghihintay sina Alden, Sheila, Helena, Sky, Heaven at si Anton na hindi pinalampas ang pagdating ng anak kasama ang nobel nitong naka-wheelchair. Agad namang bumati si Lorena sa mga ito at bahagyang lumukod. Finally, our son brought you here. Wika ni Anton na nakangiti. Welcome to France, Lorena. Formal namang bati ni Helena. Mom, huwag kang ganyan. You see, I'm not the daughter you will have. It's gonna be the two of us now. Wika ni Sheila kay Helena na binibiro ito. Alright. Masaya ako na sa wakas sagita rin tayo, Lorena. Wika ni Helena na ngumiti na. Sana nagustuhan mo ang fireworks, sister-in-law? Saan ni Sheila nakangiti? Si Lorena naman na mula sa pagkapahiya. Kaharap niya ngayon ang babaeng pinagsilosa niya na sobra. Yeah, I'm really sorry about... Ani naman Lorena, don't be. Alam ko ang nararamdaman mo. Pinagdaanan ko na yan dati. Galit na galit ako noon kay Countess na sa huli naging isang mabuti kong kaibigan. Wika ni Sheila kay Lorena para mawala ng pag-aalala nito. Napatingin naman si Lorena kay Stella pero isang ngiti at kindat lang ang isinagot nito kaya't napangiti na rin si Lorena. I'm pleased to meet you, Aunt Lorena. Bati ni Sky na siyang sumunod na bumati sa kanya. I am pleased to meet you too, Prince Sky. Sagot Lorena. Hi! Bati ni Heaven na tubiling dumapit kay Lorena. Hi! Balik na bati ni Lorena nang nitian na si Heaven. I'm sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Wika ni Heaven na nahihiya kay Lorena. It's alright. Naiintindihan ko. Wala kang dapat alalahanin. Thank you and can I call you Mommy Lorena? Wika naman ni Heaven. Talagang gusto mo akong tawaging Mommy. Ani Lorena ang tila nagulat. Kung okay lang po. Pero kung di po pwede ay okay lang din po. No, I love it. I would love that, Heaven. Really? Natutuwang wika ni Heaven. Yup. Alika nga't bigyan mo na isang mahigpit na yakap ang Mommy Lorena. Sagot Lorena na ibinuka ng mga braso para kay Heaven. Agad naman yumakap si Heaven kay Lorena ng mahigpit. Si Cyrus naman, sumenyas ang thank you kay Lorena. Now I know why you love her so much. Bulong naman ni Lorena kay Cyrus kaya napatawa ito. Come here, princess. Give Daddy Agaton a big hug. Matapos ang lahat ng batian, dumiretso ng lahat sa komedor at nagsalo-salo. Daddy Gerald, pagkatapos natin dito sasamahan kita sa ospital. Wika ni Cyrus sa ama ni Lorena. Hospital? Why? Dad, masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong naman ni Lorena. Okay lang ako, sweetie. Kailangan ko lang magpahinga ng mabuti bagong aking operasyon. Wika ni Gerald. Operation? Cyrus? Anong operasyon ang sinasabi ni Dad? Baby, relax. He is getting a heart transplant. Ano? I mean, paano? Nasa waiting list pa lang kami. Wika ni Lorena ang naguguluhan. Perks of being a prince, as what your soon-to-be husband said. Wika ni Gerald na natatawa pa. Oh, Cyrus, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Wika ni Lorena. Mabilis niyakap si Cyrus. Pumayag kang maging asawa ko. Sobra-sobra na yon, baby. Wika ni Cyrus na mabilis na hinrikan sa labi si Lorena kaya nagkatawanan sa loob ng komedor. Binisita ni Agaton ng silid kung saan nakapiit si Lord Brand of Versailles. Paano mo ito magagawa sa akin? Tinuring kita bilang sarili kong ama. Pinagdaksilan mo ako. Ginamit mo pang anak ko. Gaano ka kawalang puso. Mariin at puno ng sumbat na ani Cyrus. Wala akong ginawang kahit ano. Wika ni Brand. Alam mong pagbabayaran mo to. Ikaw at ang iyong anak na babae since hindi ka naman sasama ni Viscount Arturo dahil patay na siya. How I wish. Ako na lang mismong kumuha ng buhay mo at tamaan ng balang ulo mo. Gawin mo, Agaton. Pero wag mong idadamay ang anak kong si Beatrice. Wala siyang ginawa kundi ang mahalin ka. But you fell in love with an American. A singer, for Christ's sake. Ani naman ni Brand. Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Baka ulo mo maging kapalit ng pangamasan mo. Asawa siya ng kapatid ko at ang iyong reyna. Wika ni Cyrus. Yeah,
My queen and your what? Your ex. Your ex-girlfriend, my prince? At sa tingin ko, mahal mo ba siya? After all, you were head over heels in love with her. Nangunguyam na ani ni Brand. In fact, I do. Mahal ko siya. Mahal ko siya bilang kapatid ko. So what now? Meron kang dobleng kaso ng pagtataksil, Lord Brand? Dahil sa ginawa mo sa akin at sa kung paano mo sabihin ang mga salita ang Reyna. Am I right? Hindi ka talaga nababagay na maging hari. Kaya naman sa kabila ng pagiging panganay mo, pumapangalawa ka lamang sa iyong kapatid. Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang saysay kung wala ang titulo mo. Puro ng anghang na ani Brand. I am. More than anything you can be, Lord Brand. Hindi ako nasa likod ng rehas at tiyak na hindi ako ang papatayin. Ani Cyrus, ramdam mo ang galit sa katinalikuran si Brand. Sumunod naman pinunta ni Cyrus si Beatrice. Pagpasok pa lang niya ay ang namumugtong mata nito ang bumungad sa kanya. Agaton, humihikbing ani Beatrice. Beatrice, Agaton, wala talaga akong alam sa mga binibintang niyo sa akin. Kailangan mo akong paniwalaan. Hindi ko magagawa yun. Hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Wika ni Beatrice na umiiyak. Si Cyrus naman natiling tahimik na nakatingin lang sa mata ni Beatrice. You don't believe me, do you? Tanong ni Beatrice na parang hinanakit ang mga mata. I'm sorry, Beatrice. Naniniwala ako sa'yo. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo na makakalaya ka na sa detention cell na ito. Ngunit kailangan mo pa rin dumalo sa paglilitis. Thank you. Thank you, Agaton. Ayos lang. Kaya kong humarap sa Royal Council. Wala naman akong ginawang masama kaya confident ako. Wika ni Beatrice. I know you are, but I'm sorry about your dad. What happened to him? Kinakabahang tanong ni Beatrice. He will be executed, Beatrice. Sa paglilitis sa harap ng Royal Council, yun ang huling pagkakataon niya para tubusin ang sarili niya. Pero ang gusto ko'y maging handa ka. Nakakalap na kami ng ebidensya tungkol sa mga ginawa niya. No, Agaton, please, no. Siya na lang pamilyang meron ako. God, no, please. Wika ni Beatrice. Umiyak na naman ang umiyak. I'm sorry. Ani Cyrus na nakatungo sa kainiwan si Beatrice. Araw ng paglilitis sa harap ng Royal Council. Nasa may harapan nakaupo si Beatrice nang dumating sa loob ng bulwagan si Lord Brand. Naroon din sila Lorena at Cyrus, maging ang buong pamilya nito. Dinala sa harapan ng lahat si Lord Brand of Versailles. Ngunit nang mapatingin to sa sa isang anak, tila gusto nitong mapaiyak. Lumabay ito ng I'm sorry kay Beatrice. Si Beatrice naman iyak ng iyak habang nakamasid sa ama. Inilahad na ang mga ebidensya galing sa kampo ni Cyrus. Nalatiling tahimik si Lord Brand sa gitna ng paglilitis. Ngunit biglang tumayo si Beatrice at napukaw ang atensyon ng lahat. I have a confession, Your Highness and the Royal Council. Biglang sabi ni Beatrice. Lady Beatrice, what confession are you talking about? Tanong ng pinuno ng Royal Council. Ako ang nagplano ng lahat. Ako ang gumawa ng pagtataksil. Ang ama ko wala siyang kinalaman dito. Please spare his life, Your Highness. Wika ni Beatrice na nagsusumamang mga mata. Beatrice! Sigaw naman ni Brand sa anak. Ako ang gumawa ng pagtataksil, Dad. Hindi ikaw ang dapat magbayad sa aking pagkakamali. Wika ni Beatrice na tuloy ang pag-agos sa masaganang luha. What nonsense are you talking about? Tanong ni Brand. Arestuhin niyo ako. Kunin yung buhay ko pero pakiusap. Pakawalan niyo ang ama ko. Stop this, Beatrice. God damn it. Stop it. Sigaw naman ni Cyrus. I'm sorry, Agaton. I'm sorry. Wika ni Beatrice, iyak ng iyak. Huwag mong gawin to, Beatrice. Wag. Usal ni Lorena. I'm sorry, Lorena. Kailangan kong pagbayaran ang nagawa kong kasalanan. Wika ni Beatrice na hindi makatingin ng diretso. Arestuhin siya. Gawin ang execution sa loob na 3 araw. Wika ng pinuno ng Royal Council. No! Leave my daughter alone. Leave her alone. Huwag niyo siyang hawakan. Leave her alone. Sigaw naman ng sigaw si Brand. Nakahawakan na ng mga Royal Guards ang anak. Magiging okay din ang lahat, Dad. I love you. Wika ni Beatrice sa ama. No! Silence. Wika ng pinuno ng Royal Council. Ako ang gumawa at kasama na nawalang Viscount Arturo ng Artois. Dad, no. No. Please, no. Wika ni Beatrice na umiiling-iling pa sa ama. I'm sorry, sweetheart. Pero ang lahat ay totoo. Ginawa ko yun dahil kagustuhan ko maging reyna ka. Iniling namin kay Dr. Alighieri na i-falsificate ang mga resulta ng test at ang kanyang mga evaluations. Ginawa ko to. Wika ni Brand na napaluhod na. Si Beatrice na may tumakbo na sa ama at tiniluhan to. Dad. Wika ni Beatrice, niyakap ang ama. I'm sorry, Beatrice.
Hindi ko hayaang mawali ka dahil sa ginawa ko. Hindi ko hayaang mangyari yun. I love you, sweetheart. Saan ni Brandt ang niyakap ng anak? Kinuha rin ng mga gwardya si Lord Brandt at naiwang nakaluhod si Beatrice na walang tigil ng pag-iyak. Nilapitan naman ito ni Alden na naawa sa kaibigan. Ginawa kong sinabi mo, Your Highness. He really did it. Wika ni Beatrice, iyak ng iyak. I'm sorry, Beatrice, na kailangan mo lahat itong pagdaanan. Wika ni Alden. Your Highness, please keep your word. Ginawa akong sinabi mo. Iligtas mo ng buhay ang ama ko. Nagmamakaawa ko sa iyo. Wika ni Beatrice, iyak pa rin ng iyak. I will. A promise is a promise. Hindi siya mapapatay, pero kailangan niyang makulong. Wika ni Alden. Napaiyak na lang si Beatrice sa sinagot ni Alden. Tanggap na niyang sasapitin ng ama kaya nang inalok sa kanya ng hari ang kasunduan ay agad siyang pumayag. Si Cyrus naman lalapitan sanang kaibigan, ngunit biglang naparalisa ang mga binti at hindi makagalaw. Agad na napahawak si Cyrus sa kasintahan. Lorena? Baka santakot na ani Cyrus. Cyrus, what's wrong? Nag-aalalang tanong naman kaagad ni Lorena. Ang mga legs ko, hindi ko sila maramdaman. Hindi ako makagalaw. Pinagpapawisang sagot ni Cyrus. Diyos ko, Alden, tulong! Hindi maigalaw ni Alden ang kanyang mga binti. Sigaw ng saklolo ni Lorena. Agad naman tinuntan ni Alden ang kapatid. Alden, help me! It's damn painful. Saad ni Cyrus na napasigaw na sa nararamang sakit. Doon na nila nakita ang pagbagsak ni Cyrus sa sahig nang mawalan pa ng malay. Mabuti nilang naging maagap ang kapatid at agad na salang mabigat na katawan ni Cyrus. Isinugod agad si Cyrus sa ospital para agad na napatingnan. Nasa pribadong silid na si Cyrus na magkamali ito. Lumuluhang mga mata ni Lorena ang una niya nakita pagmunot ng mata. Lorena? Ani Cyrus na agad gumiti. Nang makita si Lorena. Cyrus! Umiiyak na sagot ni Lorena. Ang makita ka, pagkatapos sa mahimbing na pagtulog ay parang nagising sa isang napakagandang panaginip. Wika ni Cyrus, puro ng pagmamahal na nakatingin kay Lorena. Tinakot mo ko. Alam ko, sinabi ko sa'yo makakasama kita hanggang sa huli. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ako natatakot. Takot akong mawala ka dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Cyrus. Wika ni Lorena na patuloy ang pag-agos sa mga luha. Natatakot din ako, baby. Natatakot na iwan ka. Pero mas gugustuhin ko matakot kaysa gugurin na natitirang oras ko na wala ka. Ani Cyrus, sabay ang pagpahid ng luha sa mga mata ni Lorena. Sandaling lumabas si Lorena para kausapin ng doktor dahil gusto nang umuwi ni Cyrus. Nang makalabas ito'y mariing napapikit si Cyrus at kasabay noon ang pagtulo ng kanyang luha. Ano bang nagawa ko para maging karapat-dapat sa sakit na to? Bakit ako? Bakit ngayon? Ngayong nahanap ko na siya. Diyos ko, tulungan mo ko. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pa siya makasama. Gusto ko pang makitang lumaki ang anak at mga magiging anak ko. I will do everything to have a chance. Wika ni Cyrus sa sarili. Ang hindi niya alam, nasa may pinto lang si Lorena at naririnig niya. Tutup ang bibig at tahimik itong lumuha. Naghahanda na silang lumabas ng ospital sa mga oras na yon nang biglang dumating si Alden na puno ng pag-aalala. Alden, what's wrong? Tanong naman ni Cyrus. Agaton, ikaw at si Lorena, kailangan mong manatili sa Corsica. Mananatili ka sa Forteza de la Blanc, pansamantala. Nakiusap ako kay Tito Marshall na patuloyin ka doon. Ani naman ni Alden. Pero bakit? Forteza de la Blanc? Is there a threat in national security? Tanong ni Cyrus na naguguluhan dahil ang fortress sa pagmamayari ng mga LeBlanc ay isa sa pinaka-secure na lugar. Lord Brandt of Versailles, nagawa niya makatakas papunta sa royal prison. Sagot ni Alden na napabunto hininga pa. What? Nagawa niyang suhulan ng ilang tao. Talo na siya sa laban na to at hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin sa'yo at kay Lorena. Kaya dapat, masigurong kaligtasan ninyo habang di pa namin siya nahuhuli. Wika ni Alden. Si Cyrus na may napaupo sa kama at naihilamos ang kamay sa mukha. Nanatili sa Fortresa de la Blanc sila Lorena at Cyrus tulad na napagkasundoan. Ngunit nang dumating ang kaarawan ng ama ni Cyrus, hindi maaaring hindi sila dadalo. Triple ang seguridad sa loob ng palasyo dahil sa banta ng pagkakatakas si Lord Brandt. Masaya ang naging pagtitipon. Mahina man ang katawan, nakuhang umiti ng dating hari sa kanyang kaarawan. Ang ama naman ni Lorena naroon din at naging matagumpay ang operasyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Natutuwa ako nakadalo kayong lahat dito dahil sigurado ang huling kaarawan ko dito sa mundo. Sa ngayon, ako'y na-blessed
ng aking dalawang anak na lalaki ay nagdiriwang kasama ko ngayon. I have lost a lot and there won't be no greater gift than having them back. I am a man of no more wishes dahil kontento na ako sa lahat na nagawa ko sa buhay. Hindi naman ako nagmamadali, pero masasabi kong handa akong pumunta sa kabilang buhay anumang oras. Meron akong pinakamaganda at mahal na papag-asawa, ang Queen Mother Helena, na tumayo sa tabi ko sa lahat ng kalokohang nangyari sa aming buhay. I have my son, King Alden, who took care of the nation from where I left off. At ang isa ko pang anak na lalaki, si Prinsipe Agaton, na literal na bumalik mula sa mga patay. Ipinagmamalaki kita. Naway maging memorable itong gabi para sa lahat. Maraming salamat sa pagsama sa akin kaarawan. Taos-pusong ani ng dating hari na si Anton. Masigabong palakpakan na namayani sa malaking bulwagan. Ngunit si Alden hindi mapakali dahil sa banta ng seguridad ng kapatid. Ilang sandali pa isang tagapagsilbi ang lumapit kina Cyrus at Lorena. Lady Lorena, it's time for you to get ready. Ari ng tagapagsilbi. Ready for what? Tanong naman ni Cyrus. Her lady will be introduced to the society, my prince. Queen Sheila is already waiting in the dressing room. Ani naman ang tagapagsilbi. It's okay, Cyrus. Nandun naman si Sheila. Sigurado ako magiging okay lang kami. Wika ni Lorena. Hinalikan si Cyrus bago umalis. Maya-maya naman si Alden ang lumapit sa kapatid. Agaton, nasan si Lorena? Kasama niya si Sheila, getting ready I guess with the so-called introducing her into the society. Si Alden naman napakunot ang noo sa narinig at tila nagtataka. Why? Is there something wrong? Biglang kinabahang tanong ni Cyrus. Sheila is with Mother Agaton. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Ano? Kung gano'n nasan si Lorena? Napasigaw namang tugon ni Cyrus. Shit, Lord Brandt. Saan naman ni Alden? Damn it! Sigaw naman ni Cyrus. Guards, find Lady Lorena. Fast! Utos naman ni Alden. Papatayin ko siya, Alden. Hayop siya. Galit na galit naman sigaw ni Cyrus. Hanapin na natin siya. Wika ni Alden at nagmamadali ng pumasok sa pasikot-sikot ng palasyong dalawa. Si Lorena naman abot-abot ang kaba dahil isang madilim na pasilyo ng dinaraanan. Are we still far from Sheila? Tanong naman ni Lorena. Patawarin mo ako, Lady Lorena. Hawak niyang anak ko at wala akong mapagpipilian kundi ang sundin siya. Naiiyak namang sagot ang tagapagsilbi. Sino? Talong ni Lorena na halatang kinakabahan na. Ako. Kamusta ka, Lady Lorena? Wika ng isang baritonong tinig na nagmumula sa dilim. Lord Brandt? Saan ni Lorena? Nanginginig ang tinig. You're right. Soon to be Princess Lorena. Yun ay kung magagawa mo pang makalabas dito ng buhay. Wika ni Brandt na sinundan para nakakalokong tawa. Bakit di ka pa tumigil? Hindi ka pa ba napapagod? Sinira mo ng buhay ni Cyrus. Hindi pa ba sapat yun? Naiiyak na sagot Lorena. Ang legacy ng aking pamilya na tumatakbo sa 5,000 taon ay wala na. Wala nang natitira kaya walang magbabago kung papatayin kita at ang buong pamilya ng royal. Wika ni Brandt. You still have Beatrice, Lord Brandt? Nasasaktan siya dahil sa inyo ni Agaton. Ang aking mahal na anak na babae ay nararapat sa kaligayahan. Kaya halika na, Lady Lorena. Dadalhin kita sa isang lugar na hindi ka na mahahanap ni Prince Agaton. Maliban lang kung patay na siya. Wika ni Brandt na natatawa pa. No! Sagot Lorenang umiiyak na ngunit may mga kumakaladkad na sa kanya. Cyrus! Cyrus, help me! Help! Wika ni Lorena ngunit tila bingi ang mga pader at wala nakakarinig sa kanya. Sa nangyari, inilerto ng buong kaharian para makita nga si Lorena. Nasa opisina naman ng hari ang buong pamilya kasama si Beatrice. Kapag may nangyaring masama kay Lorena, patawarin sana ako ng Diyos pero tatapusin kong buhay nang gumawa nito kay Lorena gamit ang mga kamay ko. Wika ni Cyrus, mahalata mong matinding galit. Doon naman tumunog ang telepono sa silid. Agad naman sinagot ito ni Alden. Your Highness King Alden. Lord Brandt, nasaan si Lorena? Tanong ni Alden na pinindot ng loudspeaker para marinig ng lahat. Good evening everyone. Wika ni Brandt at tila baliwala lang ang tanong ng hari. How dare you? Nasaan si Lorena? Sigaw ni Cyrus. Relax, Prince Agaton. So far, she's not yet dead. Damn you, you sick bastard. Wika ni Cyrus, galit na. Alam mong wala nang mawawala sa akin. Pero ikaw, mawawala sa iyong lahat tulad ng pagkawala ko ng akin. A wife to be and oh, you're unborn child, Your Highness. Papatayin kita. I swear I will kill you. Galit na sa ni Cyrus.
Sige lang. Pero sa tingin mo ba'y maaabutan mo ba sila ng buhay? Wika ni Brand na binaba ng tawag. Damn it! Damn it! Kailangan ko mahanap si Lorena. Nangihinang saad ni Cyrus. We will, Agaton. Gagawin natin ang lahat para mahanap lang siya. Wika naman ni Alden. Your Highness, maybe my father is still in Versailles. Si Beatrice, na napapaiyak sa sasapitin ng ama. Anong sinasabi mo, Beatrice? Napunta na at naghalugog ng Royal Guard sa mansyon sa Versailles. May sekretong basement sa ilalim ng mansyon. Itinayo ito upang makayanan ng isang digmaang nuklear. Sa tingin ko, doon ngayon nagtatago si Dad. Wika ni Beatrice. Agad namang nagpatawag ng pulong si Alden upang planuhin ang pagliligtas kay Lorena. Thank you, Beatrice. Dahil sa ambisyon, kaya naging ganito si Daddy. Kung magagawa niyo pakiusap, huliin niyo siya ng buhay. Sorry, Beatrice. Hindi ko na maipapangako yan. Wika ni Cyrus na napatungo na lamang. Napahagulhol na lang si Beatrice at tumalikod na si Cyrus. Bukod sa mga Royal Guards, kasama rin nagtungo si Cyrus, CJ at Beatrice sa Versailles. Na makarating sa basement, may isang makapal na bakal na hindi mabubuksan ng walang passcode. We are at the dead end at this point. We need the pass to get in. Ani ng head ng Royal Guards. Beatrice. Type in Beatrice for the passcode. Ani naman ni Beatrice. Na makapasok na, napagtanto nilang malaki ang sakop ng basement na yon. Sa isang malaking silid na napag-alaman nilang silid ni Beatrice, napagtanto nilang naghihintay na si Brand. Dad! Wika ni Beatrice na napaiyak na. Alam kong pupunta ka dito, sweetheart. I needed to make that call so I can see you again. Wika ni Brand na nakatitig sa anak, ngunit may nakatutok na baril sa ulo ni Lorena, kaya walang gumagalaw sa kanila habang may plaster ang bibig nito. Dad, tigilan mo na to, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Huli na para pigilan mo pa ako, sweetheart. Patawarin mo ko, pero mahal ka ni Daddy. Sagot ni Brand na nakatutok pa rin ang baril kay Lorena, natulo lang ng tulo ang luha. Dad, no! Ani Beatrice. Ngunit isang malakas sa putok ng baril ang umalingaw sa salid na iyon. Dad, no! Malakas namang sigaw ni Beatrice. Kasabay noon isang katawan na ang umandusay sa sahig. Kaninong katawan kayang tinamaan ng baril at tumandusay sa sahig? Ligtas pa kaya si Lorena at ang anak nila ni Cyrus? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.